Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Hello po mga ka-Airsoft. Good evening sa inyong lahat. No? Okay, ngayon magkakasama tayo mga ka-Airsoft. Episode 150 na of our episode 154 of our kwentuhan session tanungan portion. Grabe, layo na narating natin mga ka-Airsoft. Talagang mahaba-haba na. Biruin mo, umabot tayo ng episode 154, no? So, ngayon, sa ating kwentuhan session, para lang sa mga bago sa page natin, no? Sa mga bago sa page natin, sa kwentuhan session, tanungan portion, dito nagaganap yung talakayan, yung kwentuhan, literal na kwentuhan, no? Kung meron kang katanungan na hindi mo naiintindihan, ako naman to, sa abot ng aking makakayanan, sasagutin ko yung tanong mo. Okay? Ibibigay ko yung base sa abot ng aking kakayahan, ibibigay ko yung kasagutan doon sa tanong mo. Ngayon, dito sa kwentuhan session, tanong portion, pwede po kayo mag-participate, no? Lahat naman pwede pong mag-participate dito. Pwede ka magtanong, pwede mong ibato yung tanong mo sa akin, na ako naman ngayon sasagutin ko. Lahat pwede po, no? Wag lang po tungkol sa pera. Wag lang po tungkol sa utang mga Airsoft, no? Pero anyway po, no? Kwentuhan session, tanungan portion po tayo. Wag na natin patagalin, mahaba-haba to, ang dami ng tanong, no? Ang dami ng tanong na dapat kong sagutin. Sa totoo lang natambakan tayo kasi ang tagal nating hindi nagkwentuhan session tanungan portion, no? Shoutout nga pala din sa mga ka-Airsoft natin itong araw na to. Kanina po yung mga item natin for shipping, bali na ipadala na po, na ibigay na po sa courier. Paantay na lang po, makakarating na po dyan sa inyo, makakapaglaro na po kayo. Okay. Question number 1, galing kay Sir Jonathan of Mandaluyong City. Which is better, Glock 18 or Glock 17? Halos lagi ko nang sinasagot to, no? Pero lagi pa rin tinatanong sa atin, ano raw yung mas okay, Glock 17 or Glock 18? Mga ka-Airsoft, no, ganito. Kung tatanungin nyo ako, dahil nga tinatanong nyo sa akin, no? Magiging totoo lang po ako, magiging totoo lang ako. Sa katanungan Glock 17 and 18, ako kasi, personally, I am not a fan of rapid fire. Hindi ko gusto yung rapid fire. Nasasayangan ako, at saka nasasayangan ako sa bala, nasasayangan ako sa green gas, nasasayangan ako sa pagkakataon. Okay? Mas gusto ko ang single fire. Unang-una, sa single fire, mas matipid. Mas matipid siya sa gas, mas matipid siya sa bala. Bakit? Kasi lahat ng ipuputok mo sulit, 'di ba? Kasi there's a big chances and possibility na ma-hit mo yung target during the single fire. Pero sa rapid fire kasi rapido, 'di ba? Yung bala kung saan nagpupunta, medyo malikot yung bala. Kaya dumarating sa puntong nasasayangan ako. Okay? In terms of pagiging wise, to tell you honestly, mas wise na matuturing natin kung ang gamit natin Glock 17. Kasi ang Glock 17 is purely single fire. While the Glock 18 ay single fire and rapid fire. Okay? Dadako tayo dyan, ha? Ito muna. Ang 17, purely single fire. So, yung chances na masira dahil wala ka nang ise-select, walang rapid fire na magra-rapido, is medyo mababa. Okay? Medyo mababa yung chances na masira compare mo into a unit na may rapid fire. Ang Glock 18 kasi is dual firing mode. Single fire and rapid fire. So, dahil single fire and rapid fire siya, prone talaga siya sa pagkasira. Okay? Sasabihin nung iba, di sabi mo, single fire and rapid fire naman. Di isi-single fire ko lang. Ayan, sasabihin nung iba, no? Mga Airsoft,
kung isi-single fire mo lang yung unit, ganun pa rin siya eh. Pag nasira siya, ganito, no? Yung mismo kasing gearbox, hammer assembly, ng isang Glock 18, combine yung single fire and rapid fire. Single fire, rapid fire, combine yun sa isang hammer assembly. Ngayon, pag nasira yung rapid fire, sira rin yung single fire mo. Pag nasira yung single fire, sira rin yung rapid fire mo. Kaya hindi pwedeng sabihin na dual firing mode naman mag-stick na lang ako sa single fire. Hindi pwede po yun, no? Magkasama po yun. Pag nasira ang rapid fire, sira rin ang single fire. Pag nasira ang single fire, sira rin po ang rapid fire. Both. Okay? Kaya, kung tatanungin nyo ako, just to, kumbaga, let's go back to the question, which is better? Sabi, tinatanong, which is better? Single fire, Glock 17 na single fire, or Glock 18 na single fire and rapid fire? Tinatanong nyo po ako, pasensya na po, pasintabi sa mga naka-Glock 18, mas pipiliin ko ang Glock 17 kasi dun sa function niya na single fire only. Okay? Bato-bato sa langit at tama, huwag magalit. Wala po akong balak na sirain yung trip nyo, kaya lang, talagang sa aking pananaw, mas stable, mas durable, mas powerful ang Glock 17 kesa sa Glock 18. Okay? And I just hope na nasagot ko po ng tama yung question ng ating Carson. Okay, meron tayong tanong rito sa online. Gandang gabi, boss. Idol, pasensya na muna. Di po muna ako mag-share ng live nyo ngayon. Baka po kasi maban po ulit ako. Melvin. Bakit ka naban? Ma-restrict? Ganon? Hindi naman nare-restrict pag mga profile. Melvin Canikosa? Dichosa? Hindi naman po na rin kwentuhan session, tanong ang portion po ito, no? Ngayon lang po ako nakarinig ng profile page na ban na ito yata yung nung isang gabi, yung parang Chinese ang niya, pangalan niya. Anyway, no, ay wala akong alam na nag-share na profile page na na-restrict, no. Hindi po nare-restrict. Baka hindi po dahil sa amin yung pagkaka-restrict mo, no. Hindi po siguro sa amin yun. Everyday, marami pong nag-share ng mga video natin. Everyday, marami pong nag-share ng mga video regarding barrel. Hindi naman po. Baka hindi po sa amin baka hindi po sa amin galing yung pagkaka-restrict mo, boss, no? Kasi, ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, no? So far naman kasi, okay naman wala naman no? Yun, yan, anyway, bossing, nasa sa'yo yun, no? Choice mo po yun. Di ko po alam, idol, kung bakit ako po yung, ayun, si Chow Chu, sabi na na nag-share ng live nyo noon. Ako din po yung si May Erwan. Okay, okay, hindi siguro sa live namin, bossing. Hindi naman siguro sa live namin, no? Baka kasi dahil baka dahil ang ginagamit dami no? Baka kasi newly ganito, no? Tama. Pag sa Meta kasi, pag newly created account, hindi ka pa pwedeng mga mag-share ng ganun no? Tapos kung dami account yan, baka dahil doon, no? Pero hindi dahil sa live namin, no? Kung titignan mo lahat ng live namin, maraming share Maraming share, pero wala namang nangyayaring gano'n, no? Pasensya ka na, pero baka hindi sa amin yun, bossing. Try mong i-review ng gusto, no?
Bossing Good PM, tanong ko lang po kung ano sira ng airsoft ko, laging nagpuputol ng nozzle. Okay, nagpuputol ng nozzle, ibig sabihin yung loading nozzle siguro. Paki-clarify mo, bossing, kung nabibitak ba yung mismong nozzle or yung tumutulak sa bala. Doon mo i-ano, no? Doon mo, yun ang i-ano mo sa akin. Linawin mo sa akin, no? Yung nozzle ba mismo ang napuputol or nabibitak or yung loading nozzle, yung nasa ilalim ng nozzle? Pa-clarify po para masagot natin ang gusto, no? Boss Bigman, may airsoft ba na full metal pero spring type lang siya? Actually, ang mga spring type metal din naman 'di ba? Yung mga tig 2K, tigwa 1.5, full metal din naman. May mga full metal din, no? Na spring type. Meron din naman. Actually, yung airsoft nga, merong airsoft naman, vice versa, hindi naman full metal. May airsoft na ano, na half metal lang, 'di ba? 'Yun. Pero konti na lang, mag-airsoft ka na lang. No? Sino to? Pitik ni Sendo. Konti na lang, bossing, mag-airsoft ka na lang. Kasi yung kasing spring type is one cock and one shot. Actually yan, lalo na yan, pag nasira yan, walang pyesa yan, disposable yan, no? So, saan ka kukuha ng pyesa niyan? Tapos, sayang yung sayang yung gastos mo, kaunti na lang, no? Mag-ano ka na lang, mag-airsoft ka na lang, konting ipon na lang, tiyagain mo na lang, at least naka-airsoft ka na, di ba? Okay, Pitik ni Sendo, sampulan mo naman kami, baka naman pwedeng pa-share yung live video. Kung hindi naman napakalaking abala sa iyo, brother, pa-share naman po yung live video. Okay, thank you po, Pitik ni Sendo. Nagpuputol ng nozzle, si Lito Lingad, sabi niya, no, yung payat na stick, yung bang nasa ilalim, kuha ka ng loading nozzle doon sa ibabaw. Alam mo yung loading nozzle? Alam mo yung nozzle? Yung kulay pula. Doon sa ibabaw sa box ko doon. No, yun. Okay, no? Papakita ko muna sa iyo, ha. Siguro po, idol, di po sa inyo. Maybe next time po ako mag-share ulit, sabi ni Melvin. Okay? Sir Melvin, tanong ko lang, ilan ba friends mo? Kasi baka dami yung account mo, no? Baka dami yung account mo. Sir Lito, standby ka lang, ha. Sasagutin ko po yung tanong mo. Gusto ko yung mga ganyan tanong, may educated, no? Standby ka lang, nagpakuha lang ako ng nozzle. Okay, this is the nozzle. Ito, nozzle to, Ito. Nozzle to. Big bore nozzle to, okay? This is the nozzle and this is the loading nozzle. Ito, loading part to. Ito ba ang sinasabi mo, bossing? Itong baba? Pa-comment tong ito, tong ito. Yan. Okay, so ayun, no, Sir Lito Lingad, pa-comment po. Si Pitik ni Sendo, boss, pa-share naman ng live video natin, ha. Thank you po, no. Okay, before abang inantay natin yung sagot ni Sir Lito Lingad. Yes, bossing, sabi niya. Okay, sige. Okay, the only way na masira to pag yung magazine mo is yung maglip ng magazine mo is sira na rin, no? Check mo yung maglip ng magazine mo, yung nag-hold sa bibis, baka nakadikit lang yan or baka na-misalign na yan. Pag yan na-misalign na yan, pwedeng masira to. Kasi ito yung pumapasok dun sa maglip para itulak niya yung bala, itong part na to. Ngayon, sa pagkakataon na okay naman yung magazine mo, bago naman, or yan yung original magazine, kasi baka kasi nagpalit ka ng magazine, Okay, kung nagpalit ka ng magazine, replacement magazine yan, o kaya China magazine yan, or replica magazine, pwedeng maputol to. Okay? The only isa pa na napuputol to, okay, pag yung low back housing mo, yung kinakapitan nito sa slide is maluwang na. Bakit lumuluwang yon? Due to wear and tear, pag hindi nilalagyan ng silicone oil. Baka pag nakalagay ito ron, kumakalog na. Okay? Yon. Then, lastly,
baka gumagamit ka ng China na BBs. Pag gumagamit ka ng China na BBs, malaking possibility na mabasag to. Kasi, pag tulak niya, tapos yung BBs bengkong, or gumagamit ka ng used na BBs, or gumagamit ka ng hindi mo lang pansin, may crack na BBs, di ba? Pagpasok mo ng magazine, pak! Imbis na isasakto rito, tutukod yung magazine. Imbis na dapat itong loading nozzle nasa gitna ng maglip, ganyan ang problema, pero dahil naka-misalign or nabarahan ng bala, pak, tutukod dito. Basag talaga to. Medyo magastos to, masakit sa ulo to, no? Lastly, alamin mo rin yung unit mo, baka yung unit mo naman China. China, ibig sabihin, madali lang talaga masira, no? Madali lang mabasag, konting very sensitive, no? Baka ang ginagamit mong unit, baka ang unit mo is let's say China, tapos ginagamit mo magazine is Taiwan magazine. Yun, there's a big chances and possibility. Ikaw na lang ang mag-assess, or kung pwede i-update mo ko kung ano doon sa mga sinabi ko yung possible na scenario sa'yo. Okay? Update mo ako, bossing. Okay, Sir Lito Lingad, original pa rin, bossing, sabi niya. Ano po ba yung unit mo? Sige, para masagot natin ng maganda. Ano po ba yung unit mo? Di po dami ko po friends, idol, lampas 5K na po ata yung friend ko. Okay, Sir Melvin. Boss, yung WE Beretta ko naputok, di lalabas ng bala. Okay. Kenichi Aspile, atin ba bumili to? Sir Kenichi Aspile, pa-message ako kung sa amin mo binili yung Beretta mo, no? Ngayon, just to answer your question, pumuputok pero hindi lumalabas yung bala, yun, parehas kayo ng problema, loading nozzle, no? So, yung unit mo, yung magazine mo, may bala, may hangin, pagkapasok mo, kinasa mo, wala na tong baba na to, wala na tong baba na to para itulak niya yung bibis, no? Maaring nabasag to or naputol to sa'yo, no? Maraming nangyayaring ganyan kasi maraming gumagamit ng China na bibis, no? The number one na para pagsimulan yan, China na BBs. Tapos, yung number 2 is busted na or maluwag na or gumagalaw na, makalug na yung mismong loading, yung blowback housing mo. Pag maluwag na yung blowback housing mo, kumakalug na to, so, ayun. Okay? 1911 bossing, double bell. Okay. Sir Lito, wag ka magagalit, double bell kasi, syempre, yan, wala sa tamang alignment yan, wala sa tamang, yan, kumbaga, makalog yan, no? Makalog. Try mong hawakan yung unit mo, kalugin mo, pansinin mo, makalog yan, no? Tapos, sige, ako, ang hinala ko dyan, kung hindi sa mismong blowback housing, doon sa mismong magazine. Yun ang hinala ko dyan, no? Baka yung maglip ng magazine mo, okay, yun yung mismong sumisira sa dito, sa loading nozzle mo, no? Yun. Kung laging nagbabalik, no? Kasi kailangan yan, hindi sumasadlak Okay? Baka ang problema kasi is pagpasok mo ng magazine mo, masyado niyang itinutulak tong part na to. Yun, no? Yun. Sana magawa mo ng paraan. Kaya lang, bossing, China kasi, hindi siya worth it na pagbuhusan pa ng oras kasi, yun nga, ayan, katulad niyan, no? Magkano rin ang loading nozzle? Ngayon, lagi kang bibili ng loading nozzle, di ba? Kakabaka-baka palagi, no? Meron tinatamaan yan or may kumakalog dyan, kaya nababalian ka ng loading nozzle, okay? Sir Lito Lingad, kung hindi naman po napakalaking abala sa'yo, may share button po tayo dyan, yung arrow. Share nyo lang po yung live natin, okay? Makalog nga, bossing. Yun. Nasagot mo na yung tanong mo, bossing, no? Yun, Sir Lito Lingad,
pa-share po yung live video natin. Sir Kenichi, ang problema nung sa'yo is same dito kay Sir Lito Lingad, no? Yung loading nozzle mo ang problema, ito. Yung nozzle, this is the nozzle, this is the loading nozzle, no? So, ang problema niyan, wala na to, wala na yung stick na to, itong nakalawit na to sa'yo. So, wala na. Ang tendency, kahit ikasa mo, kahit mag-blowback siya, wala na siyang itinutulak na bala. Okay? Yan ang problema niyan. And I just hope, Sir Kenichi, kung di naman po napakalaking abala sa'yo, sir, pakishare po yung live video natin, no? Naka-4 na po ako, pucha. Magkano bili mo isang loading nozzle? Thank you, Sir Kenichi. Sir Lito, magkano bili mo sa isang loading nozzle? Sige. Pagbuusan kita ng ng oras. Pa-reply, Sir Lito Lingad, magkano po ang isang loading nozzle? Salamat po, Boss Idol, sabi ni Sir Kenichi. Salamat din, sir, sa pag-share ng ating live video, no? Mga Airsoft, baka meron pa kayong gustong malaman, baka meron pa kayong gustong tanong niyo sa akin, no? Sagutin po natin yan, no? Habang magkakasama tayo ngayong gabi, pag-enjoyan natin yung yung oras na magkakasama tayo, no? Okay, magkano po ang isang loading nozzle, Sir Lito? Pa-reply po, para po maano natin, no? Okay, habang nag-type si Sir Lito, which is when is the right time to upgrade? Kailan daw ba dapat i-upgrade yung unit? Pinaka-the best at pinaka-maganda na i-upgrade yung unit habang fresh, habang bago. Okay? 700 bossing, lahat pati shipping. P. 700. Ito, mag-compute tayo, mag-compute tayo. 700. Magkano bili mo sa unit mo? 700 times 4. Sir, dito, pa-reply po. Magkano bili mo sa unit mo? 2.8. I think yung unit na yan, kung di ako nagkakamali, nasa 5,000 something. 5,000 to 6 yan. 2.8. Okay, 2.8 plus, ipagpalagay natin 5,000. 7.8. Patay tayo dyan. Hindi lang makaapat yan. Sir Lito, magkano bili mo sa unit mo? Mga ka-airsoft itong problema ng ka-airsoft natin, yung loading nozzle niya, lagi raw nababali. Naka-4 na bili na siya, naka-4 na palit na siya. Good thing, siguro marunong siya magkabit, marunong siya 6.8 po siya. Saklap niyan! Binili mo yung unit mo, 6.8. Okay Plus, magkano yung 4? 2.8. Plus 2.8. Bossing, gumastos ka ng 9,600. Gumagastos ka na ng 9,600. Hindi ka pa masaya. Magkano lang ang Taiwan unit? Magkano lang ang Taiwan unit ni Big Man? Di ba? Yan yung sinasabi kong maling pagtitipid Di ba? Magkano lang yung Taiwan unit? Ito gumastos ka ng 9.6 pala, sorry. Gumastos ka ng 9.6. Ayan, sumakit na ulo ko. Airsoft ko. Yan ang sinasabi ko Ito, isa-isayin natin Gumastos ka ng 9.6 para sa isang China unit, double bell. Okay Gumastos ka ng 9.6 para sa isang China unit. Magkano lang ang Taiwan unit? Diba? Magkano lang ang Taiwan unit na upgraded unit pa ng Big Man? Sana laro ka lang ng laro ngayon. Mga karsa ito, yung double bell, hindi sa naninira ako Yan yung unit na may hard case na square, na rectangle.
Yan yun. Double bell. Hindi ako nagbebenta niyan. Bakit? Nakakasira ng ulo yan. No? Yan yung unit na gawang Lunes, sirang Martes. Yan yung unit na magastos. Yan yung unit na kahit anong gawin natin, hindi niya kayang sumabay. Huwag kayong bibili niyan. Ang sakit sa ulo niyan. Disposable po yan. Kita nyo, buhay na saksi. Buhay na saksi ito, yung ka-airsoft natin. Kawawa naman, no? Sir Lito, share mo na rin yung live video natin. Sumakit ang ulo ko rin sa'yo. Wala akong magagawa dyan kung double bell yung unit mo. Biruin mo, China unit, gumastos ka na ng 9.6. Kung sa Taiwan unit, hindi mo ma-experience yan. Yan yung sinasabi ko mga ka-airsoft. Maling pagtitipid po yan, no? Maling pagtitipid po yan. Kaya hindi ako nagbebenta ng mga ganyang unit. Kasi, lifetime warranty ako. Imagine niyo na lang, 4 na beses na raw nasira. Imagine niyo kung 4 na beses kung gagawin yung unit niya, 4 na beses ako magbabayad sa gunsmith, 4 na beses ako magpo-produce nung nozzle, 'di ba? Ang sakit sa bulsa nun, boy. No? Biruin mo, ha? Ang gunsmith 700, 500 to 700. Ipagpalagay mo na lang na 500. 4 na beses 2,000. Tapos 4 na beses na rin siyang bumili ng loading nozzle. 2,600 plus 2,000, 4,600. Magkano niya binili unit niya? 6,800. Kaya nga bossing, sabi niya, ano to? Singing na ako bossing. Lesson learned na lang po yan, no? Nasa ulit talaga ang pagsisisi. Kaya lagi ko sinasabi, di ba? Kung maniniwala ka sa sinasabi ko, kung maniniwala ka sa lumalabas sa bibig ko, kung papaniwalaan mo yung sinasabi ko, pasasalamatan mo ko. Pero, kung babaliwalain mo yung sinasabi ko, yung mga vlog ko, kung hindi mo ako papaniwalaan, iiyak ka later. Totoo po yan mga ka-airsoft, no? Dito sa Big Man, sa totoo lang halos 3 sako yung mga pistol na nakatambak na ipinapa-repair sa amin na unrepairable. Okay? Yung mga 3 sako na yon is hindi po sa amin binili. Hindi sa amin binili. 3 sako, mga airsoft, maniwala kayo. 3 sako, hindi sa amin binili lahat yun. Unrepairable. Nakatamaran na lang kunin, ayaw na lang kunin, ganun. Unrepairable, no? Kaya, naawa ko, kaya lang wala naman ako magagawa. Sir Lito, pa-share na lang po yung live video natin para lagi kang updated, no? Sa mga live natin. Mas matuto ka pa. Well, eventually, pag bibili ka na ng airsoft, bili ka ng maayos. Sa akin ka mag-inquire, try natin, discount natin, no? Nakakaawa kaya lang, biruin mo, 4 na beses ka nang nabiktima ng ng loading nozzle na yan. Sakit sa ulo niyan, no? Boss, yung EMG King Arms Troy, AEG po, maganda po ba na unit? Yan ang plan ko kasi bumili nun. EMG, depende sa EMG guys, mga ka-airsoft, to tell you honestly tatapatin ko lang kayo yung EMG ngayon medyo hindi ko type, especially the EMG John Wick models, medyo hindi ko type, no? Parang yung klase ng barrel nila, ng pagkaka-gold barrel nila, parang ang pangit-pangit, no? Kaya hindi ako naglo-launch niyan Yung EMG ngayon, hindi ko nagugustuhan yung itsura, no, nung pagkakagawa ng barrel nila. Hindi ko lang alam sa iba, pero based sa mga nakita kong bagong release ng EMG ngayon, medyo hindi ko siya gusto, no. Regarding King Arms Troy, nasa sa'yo yun, bossing, no. King Arms is a decent unit.
magandang unit, magandang version. Kaya lang syempre, alamin mo rin na i-consider mo rin kung paano at saan mo gagamitin, no? Yun. Yun lang advice lang naman yan, no? Tatandaan nyo, if you will listen to me, kung papakinggan mo ako, you will thank me later, no? If not, magsisisi ka later. Okay. Sir MJ Magsalin, boss, kung hindi naman po napakalaking abala sa'yo, baka pwede pa-share po yung ating kwentuhan session, tanong ang portion live video today. Okay? Sabi nito, when is the right time to upgrade? Pinaka the best na time mag-upgrade is pag yung unit mo bago. Okay? Pag what I'm trying to say is a pistol, ha? Magkaiba sa rifle. Okay? Pag ang pistol mo bago, wala pang gasgas. Pag ang pistol mo bago, wala pang wear and tear. Pag ang pistol mo bago, sariwang-sariwa pa. Yan yung pinaka the best time na i-upgrade siya. Kasi makukuha mo pa yung tamang tono. No? Pero pag yung unit mo gastado na, luma na, pag yung unit mo 2 taon, 3 taon mo nang ginagamit, medyo mahirap na pong itono yan. Kasi puro na siya gasgas wear and tear na. Lalong-lalo na kung hindi ka pa nagme-maintain ng maayos ng unit mo, no? Lalong-lalo na kung hindi ka pa nagsisilicone oil. O yan, talagang ano yan, hindi na maitotono yan. Ma-upgrade pero yung tono na fine-tuning and trigger job, medyo negative na kasi malakas na ang kalog. Katulad yan, no? Yung unit ni Sir Lito, kahit anong gusto ko, kahit anong galing ko, kahit anong effort na gawin ko para i-upgrade yung unit niya, hindi na pwede. Bakit? Unang-una gamit na, pangalawa China. Okay? Kahit gusto kong tulungan to na i-upgrade yung unit niya, hindi ko papangahasan kasi China Bakit? Sige, i-upgrade natin ang fixed outer barrel. Tapos napuputol yung loading nozzle. Ipa-fine tuning natin. Tapos napuputol naman yung loading nozzle. Iti-trigger job natin, tapos napuputol yung loading nozzle. I-hammer protection pad natin, tapos napuputol yung loading nozzle. 4 na Di ba? 4 na beses na raw So, hindi siya worth it i-upgrade. Okay? Yun lang ang ano ko, no? Hindi siya worth it. Hindi sulit yung gagawing upgrade doon. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin. Airsoft, number 2, no? Si Ma'am LB to, no? Bali, si Ma'am LB, merong anak na si John Paul na naguguluhan whether bibili siya ng upgraded or not upgraded. Later on na rin niya ipapa-upgrade, pero yun nga, base sa paliwanag natin, mas magandang i-upgrade pag bago kesa i-upgrade pag luma na. Okay? Okay, kasi mga ka-airsoft kasi ang i-upgrade doon is internals, hindi panlabas. Tatandaan nyo ang upgrade is internals, hindi yung panglabas. Yung panglabas madali yun, anytime pwede yun. Mga scope, mga etc. Ganun. Pero yung pangloob kasi, yan yung nagpapagana sa unit. Okay? Next question, Big Man. Pangalawang beses ko na pong nagpa-repair ng rifle ko. Bakit ko kaya nabubungi ang gear niya? Okay. Yung regarding sa gear, actually nasagot ko na yan sa mga previous vlog, pero sagutin pa rin natin. The common na pinagmumula ng pagkasira ng gear is dun sa gumagamit. Okay? Number 1, pag yung unit mo is nalobat, inabot ng pagkalobat. Kaya kita nyo, sinasabi ko sa vlog, yung battery is equivalent to kung ilang magazine. Yung full charge ng battery is equivalent to kung ilang magazine na full rounds. At sinasabi ko rin sa vlog, for example, sinabi ko sa vlog, this battery is equivalent to 10 magazine na tig 300 rounds. Lagi ko sinasabi sa vlog,
huwag mong papaabutin ng 10 magazine with 300 rounds kasi malolobat na siya, madedrain na. Okay? Sabi ko, lagyan yung allowance is either 7 or 8 magazine only. Then, naka 8 magazine na kayo, i-charge nyo na. Kasi, pag dumating ka sa puntong inabutan ka ng pagkalobat, bigla kasing ihinto yung unit mo eh. Pag pindot mo, iikot yung gear, iikot yan eh. Marami kasing gear yan, 3 yan. Iikot yun. Ngayon, pag hindi siya nakaikot ng isang revolution ng 360 degree at nabitin siya, kumalahati lang, tutukod yung mga gear mo. Pag tukod ng gear mo, kasabay doon yung pagkabungi ng gear mo. Pag nabungi yung gear mo, ayan na. Masisiraan ka na ng gear. Okay? Yon. Pangalawa, pag ikaw nag-half press ka lang. For example, this is the trigger. Pag prines mo, dapat buo. Buo. Huwag kang mag-aalangan na kalahating press lang. Kasi yung mismong motor mo, once na nakasend siya ng pag-press mo, magsusupply ng power, tapos in-stop mo yon, imbis na iikot siya, mabibitin. Pag nabitin siya, tutukod yun. Okay? Lastly, kung ang gear mo is hindi upgraded, no? Yan yung sinasabi ko. Halimbawa, bumili ka ng unit na ENC. Napakalambot ng gear niyan. China kasi yan. Pag bumili ka ng unit na ENC, expected mo na after ilang pwedeng maano ang gear niyan. How do you call this? Mabitak. Mabungi. Okay? Kaya, ayun. Ingat lang doon, no? Yun yung batayan kung bakit nasisira yung gear. Okay? Okay, sir, ano mas quality? BFC o SRC na pistol na EM? So, ang gulo mo, Sir Marvin, no? Walang, yung BFC is a maker. SRC, walang SRC na pistol na EMG. Pinagsama-sama mo eh. BFC, maker. SRC, maker. EMG, maker. Okay? Walang SRC na EMG. Wala pong SRC na EMG. Lahat yan, okay yan. Okay yan, tatlo na yan. BFC, SRC, EMG, okay yan. Kung upgraded. Okay? Lahat yan, yung SRC, yung BFC, yung EMG, lahat yan, pag hinawakan mo, kumakalog ang barrel niyan. Kumakalog ang barrel niyan, hindi upgraded yan. Lahat yung binanggit mo na unit na yan, ang FPS niyan is 320 to 330. Swerte mo na kung mag 350 yan. Okay? Yan. Okay na okay yung mga unit na yan kung naka-upgrade. Pero kung di naka-upgrade, para ka lang bumili ng WE. Kung yung unit na bibilin mo, hindi upgraded, huwag ka na mag-BFC, huwag ka na mag-SRC, huwag ka na mag-EMG. Mag-WE ka na lang. Okay? Kasi, ganito, bumili ka ng Glock, BFC. Bumili ka ng WE, na Glock. Okay? Parehas hindi naka-upgrade, tama? Kumakalog ang barrel, tama? Pag nasira yung BFC, mahirap sa pyesa. Kasi hindi naka-upgrade eh. Malaki yung chances masira. Pag nasira yung WE, may mabibili kang pyesa. Kasi marami naka-WE. Bihira naka-BFC. Okay, ganito. Baka nagulong ka eh. Ito. Mabuti pang bumili ka na lang ng Toyota na sasakyan kaysa bumili ka ng Ferrari. Okay? Kasi kung wala kang sobra-sobrang pera at bibili ka ng Ferrari,
ang pera mo eksakto lang, tapos bibili ka ng Ferrari, pag nasira si Ferrari, wala kang pampagawa. Pero malamang sa malamang, kung Toyota ang sasakyan mo nasira, may pampagawa ka. Okay, ganun ha? Ganun, no? Buti pang wag ka nang mangarap ng SRC, ng BFC, ng EMG kung hindi rin lang siya upgraded. Kasi prone rin pa rin siya sa pagkasira kung kumakalog number one, kung kumakalog yung barrel niya. Mabuti pang kung bibili ka ng hindi upgraded, mabuti pang bumili ka na lang ng WE, yung pinakamababang Taiwan. At least pag yun nasira, dahil sa daming user ng WE, marami kang mabibiling pyesa. Mga Karsop, totoong sagot to ha. Totoong sagot to. Hindi ko to binasa. Hindi ko chinek sa Google. Totoong sagot to. Experience ko to everyday. Okay? Maraming salamat. Okay. Sir Marvin Pehana, bossing, kung di naman po napakalaking abala sa iyo, pa-share po yung live video natin. Okay? Watching now, Boss Bigman, Vin Legaspi. Oy, salamat Sir Vin. Oy mga Karsop, follow natin to ha. Follow po natin para po magkita-kita po tayo sa page natin ngayon, no? Okay, bossing, thank you. Si Sir Lito Legaspi, yung thank you niya, ang basa ko. Thank you, pasensya na, ngayon lang naka-reply. Okay. Okay lang po 'yon. Okay. So, John Michael Diong. Boss, ano po yung pistol na unit? Pistol unit na ready for competition para hindi mabigat. Pero hindi mabigat sa bulsa. Ganito, no? Naghahanap ka ng unit na pang competition. Sabi mo pistol na ready for competition pero hindi mabigat sa bulsa. Parang gusto mong bumili ng sapatos na Nike na hindi mahal. Lahat ng rubber shoes na Nike na original, mahal. Okay. Para mo sinabi na ano ba yung pagkain na masarap pero mura lang. Di ba? Kung gusto mo ng mura, sa karinderya meron. Pero kung naghahanap ka ng masarap, mga seafoods, lobster, alimango, hindi po siya mura. Okay? Para mong sinabi, gusto mong mag-compete, gusto mong kumarera. Pero ang coaching gagamitin mo is hindi pangarera. Di ba? Para mong sinabing, gusto mong bumili ng kotse na pang race car, pero ang bibilin mo ang budget mo is pang taxi. Di ba? Wala kang mabibiling Ferrari na pangkarera sa halagang taxi. Okay? Yun. Ngayon, naghahanap ka ng competition ready na pistol pero hindi mabigat sa bulsa. Bossing, ganito, no? Yung isang unit, kung bakit nagiging competition ready siya, it is because doon sa upgrades na inilalagay sa kanya. Ngayon, the more na kinakargahan ng upgrades, the more na maganda. Kunin mo yung bike mo. Okay, no? Yan. Ngayon, may papakita lang ako sa inyo. May papakita ako sa inyo. Si Lucas, bumili ng mountain bike. Okay? Bumili si Lucas ng mountain bike na gusto niya, anong tawag dito? Cross country. Anong tawag dyan? Hardtail? Ha? Hardtail? Oh, yan. Ito
Pakita ko lang sa inyo, mag-e-effort ako para sa inyo, ha. Okay. Pakita ko sa inyo mga cars, so, para at least, ano, alam niyo, ayan. Okay, si Lucas, bumili ng mountain bike. Okay. Ang gusto niya, quality na mountain bike. Okay? Yung frame ni Lucas, specialized. Okay, ha? Yung frame niya, specialized na kita sa camera? Original. Look, ang dumi naman ng bike mo. Okay, ha? Yung frame niya, original. Okay? Na frame. Yung group set niya, ayan, ha? Ayan, ha? Group set kasi to. Tsaka to, Jore XT. Sa mga nakakaintindi, ay, Jore XT ba to? Jore lang. sorry. XT. Ano ba yung naka-XTR ko? Santa Cruz. XT yung ano, yung saglit. Ayan, okay na, ayan. Okay, ha? Ayan. Naka-group set siya ng Jore. Frame siya ng original specialized. Nakatunog mayaman siya na, ano to? Hops. Yung hubs na ano? Speed 1. Speed 1, ano yung mahal? Sniper. Sniper. Ayan, oh. Speed 1 sniper. Okay, ha? Ayan, ha? Pinapakita ko lang sa inyo, ha? Ayan. Tapos, cockpit. Magandang klase, color blue, terno blue, frame. Tapos, ang fork shocks niya is rock shock seat. Kita? Mahal ba yan? Yung fork shocks pa lang niya, ito pa lang, ang tawag dito, Tagalog, tinidor. Itong shock niya na tinidor, nasa 60,000 na. Tama? 60,000. Yung mismong rim set niya is spunk. Yung rim set nito is nasa 13,000. Rim set pa lang, ha. Wala pang gulong. Okay? Yun. Gulong yan, ano, original. So, dahil naghahanap siya ng bike na quality, ng mountain bike na quality. Kaya, yun. So, ang total nitong mountain bike na to, kung sa ngayon, way back kasi, inabot to ng 60 to, di ba? Itong frame. 60. O sabihin mo ng frame and to, 100. Sabihin mo na. Jore, 15, mga ganun, di ba? Rim, then lahat, 150. 150 to, 150,000. Ito, bike ni Lucas to. Okay? 150,000. Kasi naghanap siya, ito, yung silya nito ni Lucas. Ito, ang tawag sa silya? What? Ha? Seats? Hindi, anong tawag? Seat post. Seat post ito eh. Seat siguro, no? Ito nasa 4,000 na agad to. Specialized din, original. Oh. Eh, ba't may butas? Meron ba? Yung kuwan, butas ba yan? Wala. G? Sa kamay mo? Man, to? Paano yun? Logo yun, ha? Na specialized, oh. Akala ko butas. Naban. Ayan, ha? So, naghahanap kasi siya ng quality na unit. Kaya, nag-assemble siya ng quality na unit. Okay? Pero meron namang mga mountain bike na tigte 10,000, di ba? Tigte 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Pero bakit
gumastos siya ng 150,000 para sa isang bike. Kasi, gusto niya quality. Okay? Ayan ha. 150 pala yan. Kasi iwan naman sa trabaho. Okay, ayan. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo, ay, look, ano mo yung camera mo na. Ipinakita ko lang po sa inyo. Kumbaga, i-describe ko lang, no? Kung maghahanap ka ng pang-competition, kung maghahanap ka ng something na maganda, wag mong hilingin na hindi madugo sa bulsa. No? Lahat ng bagay na maganda, kailangan mag-effort kang gumastos. Kaya, just to tell you honestly, kasi ganito, hindi ko kasi pwedeng sabihin na tinanong mo ko ano yung competition ready. Hindi ako pwedeng magsabi ng kung ano-anong unit lang. Kasi baka bandang huli sisihin mo ko. Mumurahin mo ko eh. PI tong si Bigman. Ang sabi niya competition ready raw yung tig 10,000 na mga unit. Hindi ko man magamit sa competition, pinagtatawanan ako. O, di ba? Hindi ako pwede magsabi ng unit na tinatanong mo, hindi kita pwedeng bulahin. In short, hindi ako pwede magsinungaling kasi kredibilidad ang inihaharap ko sa inyo mga ka-airsoft. No, hindi ko pwedeng sabihin na competition ready, ito magganito ka. Hindi ako pwede magganon. Kaya pasensya na, wala pong competition ready na magaang sa bulsa. No? Kung bakit yung mga nananalo sa mga competition nagko-customize, nagse-set up ng mga unit, it is because sineset up nila yung unit nila based on their taste, based on their pangangailangan. Okay? Yun, bossing, pasensya ka na, walang competition grade unit or competition ready na unit na hindi mahal. Lahat talaga yan, pinag-uubusan ng pera, lahat yan may value, may halaga. Okay? Sir John Michael Diong, kundi naman po napaka-laking abala sa iyo, share nyo po yung live video natin. Okay? Watching Vin Legaspi, okay, watching now, Boss Bigman. Boss, thank you, pasensya na, okay. Boss, ano bang magandang unit rifle para sa newbie, 25k budget? Yung sa budget mo, actually, makakabili ka na ng high-end rifle niyan, no? Wag ka lang, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, no? Kung bibili kang rifle, full mechanical lang ang bilhin mo. Not unless gusto mo yung mga programmable, not unless gusto mo yung may mga MOSFET, no? Pero ako, ang masasuggest ko, bumili ka ng unit na full mechanical. Ano ba yung full mechanical? Wala na siya mga MOSFET, wala na mga ETU. I am not a fan of programmable. I am not a fan of MOSFET. Yung mga parang mga computer sensor or basta ganun, no? Na pinoprogram. I am not a fan of that. Gusto ko, pag pindot ko ng gatilyo, pak, 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 pak. Gusto ko pag pindot kong gatilyo, puputok. Ayaw ko yung may mga program pa, no? Kasi, sabi mo 25k budget mo, dyan na pumapasok yung mga unit na may mga MOSFET, ETU. Full mechanical ka lang, wag na yung maraming, mas kasi ganito, mas maraming features, mas komplikado. Minsan dumarating sa point, sa time na yung MOSFET or yung ETU nasisira. Walang iniwan ganito bumili ka ng aircon or ng washing machine. Mas maganda yung DP-heat For me pansinin mo bumili ka ng washing machine, yung mga may mga push button, matic. Pag nasira yung push button, putya, isang buong board yung bibilin mo Pag nasira yung board, wala kang magagawa. Hindi, ang ganda-ganda ng washing machine mo, laki, nako. Tapos hindi mo na siya magamit kasi sira na yung board. Yun yung sinasabi ko, no?
ang gusto lang naman natin sa washing machine, pag pinihit mo, denial mo, okay, andar na. Di ba? Pero mas komplikado, mas mamahalin, mas masakit sa ulo. Yun, no? Pwede kang bumili sa akin, kung may tiwala ka sa akin. Pwede kang bumili sa iba. Di ba? Ayun, nasa sa'yo yun eh, no? Ngayon, kung 25k budget, kung sa akin ka bibili, mabibigyan kita ng dissenting unit na mas sisigurado kung upgraded na mag-e-enjoy ka, no? Normally, ang isang rifle, pag walang upgrade, all stock, 380 to 400, minsan nagpo 450. Pag sa akin ka bumili, siguraduhin ko na yung unit mo mapupunta sa'yo is 490 to 500 to 550 FPS. At hindi lang basta bororoy upgrade, okay? Proper upgrade tayo, okay? Yan. Sisiguraduhin natin na yung unit, kahit upgraded, hindi yung mga unit na sirain. Ang unit, the more na in-upgrade, the more na nagiging sirain. Pero kung proper yung pagkaka-upgrade, okay yan. Okay? And I just hope nasagot ko po yung question ng ating ka-airsoft. Grabe, no? Ang haba nun. Hello, Mr. Bigman. Sabi ni Jake Du, watching from Valenzuela. Hello, Sir Jake Du. Hello po. Bossing, tanong ko lang, magkano sa'yo 1911? Lito Lingad. Sir Lito, medyo may kamahalan ng 1911 sa akin kasi wala akong double bell, wala akong China na tig 6.8 tulad nung una mong binili, no? Wala akong ganyan. Ang nasa akin is mga mid Taiwan, high end Taiwan, rare mga unit, no? Wala po ako ng mga budget meal na yan, yung sinabi mo yung 6.8 na double bell na China. Nako, wala po ako niyan. Pagpasensyaan nyo na po, no? Ngayon, kung gusto nyo ng unit na mas maganda mag-message po kayo sa page natin o kaya dito, kung pinalo nyo na, dito po kayo mag-message para po masagot sa inyo ng buong detalye, no? Sir Jake Du, sir, kung di naman po napakalaking abala sa'yo, baka pwedeng paki-share po, no, yung live video natin. Okay? Okay mga ka-airsoft, question pa, magtanong pa kayo, no? Kailangan pa bang i-dismantle ang unit kapag i-spray, i-spray ng silicone oil? Yung unit hindi mo kailangan i-dismantle. That is why gumagamit tayo ng spray type na silicone oil para yung oil manuot dun sa loob. Okay. Kung ang pinag-uusapan natin ay pistol, hindi mo kailangan i-dismantle. Okay? I-dismantle yan pag i-maintenance mo lang. Cleaning. Diba? Ako, kita nyo naman, pag may pumunta rito sa shop, sa amin binili, preventive maintenance, bubuksan ko, para malinis, masimot natin yung laman loob, yung loob. Pero kung naman, hindi natin inaano, no? Hindi ko binubuksan na kung mga silicone oil lang. Kaya ang ginagamit natin, silicone spray para hanggang doon sa kaloob-looban, manuot. Kaya kita nyo hindi ako nagpapagamit sa inyo ng silicone na nakabote na ipapatak nyo. Kalokohan yon, scam yon, sa totoo lang, no? Paano mo mai-apply yung pinapatak doon sa kaloob-looban ng unit? Hindi mo maipapatak doon yun. Okay? Kaya ang pinapagamit ko sa inyo, silicone oil na spray. Hindi yung silicone oil na drops. Ang hirap no kung drops, no? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Anong unit masasuggest mo, boss, kung sa'yo ako bibili? Unang-una, hindi kasi kita kilala eh. Hindi pa kita nakausap. Hindi kita kilala, hindi kita kausap, hindi ko alam kung paano at saan mo gagamitin, hindi ko alam kung anong klaseng paggamit ang gagawin mo. Okay? Kung sasabihin mo sa akin na Sunday, Saturday, stress reliever, pang bahay, meron tayong mga masasuggest. Kung sasabihin mo sa akin na maglalaro ka ng practical shooting, pupunta ka sa range, ikaw yung tipo ng tao na
na gusto nakikipag-compete yan sa mga shooting range, meron tayong unit na para doon. Kung sasabihin mo sa akin na gusto mong samahan yung mga tropa mo, gusto mong mag-enjoy, makipag-war games, meron tayong unit na para doon. Magkakaiba po yan. Okay? Well, hindi ako makakapag-suggest sa'yo kasi hindi kita kilala. Hindi pa kita nakausap kung saan mo siya gagamitin. Pero kung magkakaroon tayo ng linaw na sasabihin mo sa akin, ganito kasi big man ang plano ko, ganito. Ayun, makakapag-suggest tayo. No? Pero kung, kasi ganito, baka ang gusto mong laruin war games, tapos, magsasuggest ako ng unit na 550 FPS, hindi ka magiging effective. Kasi 550 FPS is too much para sa isang war games. Dapat 380 to 400 lang. Pinakamalakas na yung 420. Okay? Ngayon, vice versa. Ang hinahanap mo pala pang Saturday, Sunday stress reliever, plinking, tapos bibigyan kita ng panglaro sa war games, hindi rin mag-fit sa'yo. Kasi unang-una, yung pang Saturday, Sunday stress reliever, dapat malakas. Di ba? Dapat malakas para feel na feel mo. Tandaan mo to. Kung yung isang unit pang-alis mo ng stress, tapos mahina yung maibibigay ko sa'yo, hindi maaalis yung stress mo. Madadagdagan yung stress mo dahil may stress ka dun sa unit mo. Okay? Kailangan, para ako makapag-suggest sa'yo ng maayos, alam ko yung detalye mo. Walang iniwan, pumunta ka sa doktor. Dok, sumakit kasi yung tiyan ko kagabi, hindi ako nakatulog. Okay. Anong sasabihin sa'yo ng doktor? I-interviewin ka, di ba? O, sige, sumakit ang tiyan mo. Mga anong oras sumakit yan? Ano yung huling kinain mo? Nakailang dumi ka na? Nagsusuka ka ba? Saan banda yung masakit? Tatanungin ng doktor, di ba? Hindi, subukan mong magchat-chat ka lang sa doktor. Hindi ka naman sasagutin Ang sasabihin sa'yo ng doktor, mag-usap tayo or pumunta ka sa klinik ko. Ganun yan. Diba? I-relay mo sa doktor. Hindi pwedeng sasabihin mo sa doktor na, Dok, ano ba masasuggest mo na inumin kong gamot? Masakit tiyan ko. Sasabihin ba ng doktor, uminom ka ng amoxiclav, uminom ka ng betadine, uminom ka ng di ba? Ay, betadine. Hindi iniinom yun. sorry. Hindi iniinom ang betadine, ha? Yan, no? Hindi sasabihin sa'yo na, hindi magbibigay agad yung doktor. Kasi hindi niya alam yung detalye mo. Parang ako rin, hindi ko kayang sagutin yung tanong mo. Kasi unang-una, hindi ko alam kung saan mo gagamitin, kung anong laro ang gusto mo. Diba? Pero kung masasabi mo sa akin, kung anong paggagamitan mo, kung anong plano mo, makakapag-suggest tayo ng maayos. Okay? Tatandaan mo, hindi ako magsasuggest sa iyo ngayon kasi hindi ko alam kung paano mo siya at saan mo gagamitin. Pero kung malalaman ko kung ano ba yung trip mo, kung ano yung gusto mong laruan, kung ano yung senaryo ng paglalaruan mo, maibibigay ko sa iyo yung tamang rekomendasyon. Okay? And I just hope naliwanagan ko yung isip mo, Sir MJ, no? Kung hindi naman po napakalaking abala sa iyo, baka pwede naman, bossing, paki-share po yung live video natin. Maraming salamat po. Bossing, kung papalitan ko yung back housing nung titino kaya, bossing. Sir Lito, lingad, masakit man pong marinig, no? Tandaan mo, yung unit mo, ito, Sir Lito, no? Huwag kang magagalit sa akin. Magsasabi lang po akong totoo, ha? Kasi nagtatanong ka. Okay? Yung unit mo, kamo, double bell China. Binili mo ng 6.8. 4 na beses ka nang nasisiraan ng nozzle.
700 kamo ang isang nozzle. 700 times 4, 2.6. Binili mo 6.8, gumagastos ka na ng 2.8. 2.8. Ang total ng value na inubos mo doon sa China unit mo, nasa 9.6 na. Baka gusto mong itigil na lang doon. Baka gusto mong tuldukan na lang doon. Kasi yung sinasabi ko, kahit anong gawin natin dyan, yan na yan. Masisira at masisira na yan. Papalitan mo ng back housing, sa tingin mo titino siya, dadagdagan mo lang yung sakripisyo mo. Dadagdagan mo lang yung gastos mo. At ngayon, tinatanong mo ako, titino ba? Ang sasabihin ko sa iyo, hindi. Hindi. Kahit hindi ko pa nakikita yan, sasabihin ko na sa iyo, hindi. Bakit? Baka bumili ka ng back housing na sinasabi mo at hindi tumino yan. Bandang huli, sasama loob mo sa akin. Tandaan mo ha, pinipigilan kita. Sabi ko sa'yo, believe me now, paniwalaan mo ko ngayon and you will thank me later. Pero kung di mo ako papaniwalaan at susundin mo yung gusto mo, okay lang, meron ka namang karapatan don't blame me later. No? Basta ang sinabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Ngayon, kung ayaw mong tigilan yan, nasa sa'yo po yun. Basta sa akin, ang maibibigay ko sa inyo, advice, payo lang. Kung paniniwalaan nyo ako, maganda. Kung hindi, okay lang. Walang mawawala sa akin. Sa inyo na hindi naniwala, meron. Okay? And I just hope, sir, Lito, nasagot ko po yung question mo, no? Possible ba yung Boss 500 FPS upgraded, tas pag gagamitin ko sa laro, papalitan ko ng spring para bumaba yung FPS? Possible yon, pero depende sa unit mo. Okay? May mga unit na quick change spring, mga high-end yun, no? Mga high-end yun, low necks, ganon. Hindi u-upgrade 25k mo. Okay? Kasi yung ibang unit, sinasabi nila quick change spring. Pag sinabi mo quick change, hindi ka magbabaklas ng unit. Pero yung pagkakaintindi ng mga China unit sa quick change spring, magbabaklas ka pa rin ng gearbox. Magbabaklas ka pa rin ng unit, magkakalas ka. Ang quick change, pag sinabi quick change, halimbawa ito yung unit. Sinabi quick change. O quick change, buksan, alis, balik, sara, go. Yun ang quick change. Pero kung kailangan mo pa ng tornilyo, kailangan mo pang sikwatin, kailangan mo pang i-assemble, hindi quick change yun. Okay? Ngayon, ganito. Ang isang unit, tandaan mo to ang isang unit di tornilyo. Sa tuwing bubuksan mo yung isang unit, there's a 50-50 chances na maibalik mo siya or masira mo siya. Tuwing bubuksan mo yung isang unit, may 50-50 chances na maibalik mo siya sa working condition or masira mo siya. Okay, tandaan mo to. Ang isang unit, ang isang gearbox, napakadaming tornilyo. Ang gearbox, meron siyang very fine thread. Isang malingat ka lang na mali yung thread mo, malus thread mo, masakit na sa ulo yan. Ang isang unit, ang isang thread, ang isang tornilyo, dapat hindi palaging binubuksan. Ang isang tornilyo, bukas, sara, bukas, sara, bukas, sara, lumuluwang. Nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Kung ganun ang tipong senaryo na gusto mo, pag pinaniwalaan mo ko, pasasalamatan mo ko. Pero kung di mo ko paniniwalaan, nasa sa'yo yun. No? Nasa sa'yo yun. Ako, I've been playing airsoft since
2008. 2008 ba? Hindi. Hindi. 2008. Since 1996. Hindi pa airsoft ang tawag namin sa airsoft nun. Gas gun. Marami na akong ups and down, marami na akong negativity, marami na akong pinagdaanan na mali. What I'm trying to say to you is, dun ka na sa tama. Huwag mo nang pagdaanan yung mga mali, yung mga sinira kong unit, nasira kong unit, no? Kaya may ganitong session para ma-share ko yung experience ko based dun sa pangangailangan nyo, no? Marami na ako sinirang unit, nagmagaling ako, binaklas ko, hindi ko nabalik, nawala yung tornilyo, tumalsik yung ganito, nawala. Maraming marami, no? Maraming bagay. Pero nasa sa iyo yan, bossing, no? Kung gusto mong i-maximize yung unit mo, i-upgrade mo, i-downgrade mo, upgrade mo, downgrade mo, nasa sa iyo yun. Depende rin sa abilidad mo, no? Kung talagang mahusay ka sa technical, well and good. Pero kung ako ang tatanungin, alam ko na diba? Kumbaga, master ko na yan Baka nga kahit nakapikit, kaya kong magpalit ng spring Pero, hindi ko sinasuggest. At hindi ko ginawa sa mga unit ko yun. Tandaan mo, yung unit mo, kung lagi nabubuksan, mas nalalaspag. Okay? And I just hope po, nasagot ko ng tama yung question mo. Sir Lito, tayo na lang nag-usap Yes, bossing. Sige, bossing. Tigilan ko na, bossing. Salamat na marami. Oo, boss, tigilan mo na yan. Kasi, mapapalaki na lang yung gastos mo no? Mapapalaki na lang. Hindi, kahit anong gawin mo dyan, alam mo bang kahit gumastos ka ng 20 mil dyan sa China mo na double bell na 1911, kahit gastosan mo ng 20 mil yan, hindi titino yan. No? Kahit gastosan mo ng double bell yan, hindi niyan kayang pantayan yung Taiwan. Kahit gastosan mo ng 50 mil yan, hindi niyan kayang pantayan yung mga high-end. Nagsasalita lang po ako ng totoo wag po kayong magagalit. Ang sinasabi ko lang po, yung totoo. Maraming salamat po sa inyo mga airsoft. Sa mga nag-share po ng live video, sa mga napakiusapan ko mag-share ng live video, maraming salamat po. Sa hindi pa nag-share, baka naman po, kung hindi naman po napakalaki abala sa inyo, pa-share po yung live video natin. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinabuklod, pinag-isa, ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.